Yo, what's up guys? Welcome sa Modern Tips 2.0. So ngayon may bagong video na naman tayong pag-uusapan at ito ay tungkol sa Piso Wi-Fi. So shout out sa lahat ng mga Piso Wi-Fi builder, Piso Wi-Fi small business owners, and especially sa ating pinakapaboritong system, ang Pisofi. Shout out sa mga developers ng Pisofi. So ang video na to guys, kung nakikita ninyo sa thumbnail o di kaya sa title, tungkol ito sa miscredit or kulang sa credit issue ng Pisofi. So nakapag-try na din ako ng ibang software like LPB, OneClick, at ito yung Pisofi. Ang kagandahan kasi sa Pisofi, napakaganda ng ano niya, ng settings, yung system, at madali siyang ayusin, madali, yung parang organized talaga. So yan yung pagkakaalam ko dito sa Pisofi, at halos lahat ng mga vendor ko ay naka Pisofi na ngayon. Yun nga lang, yung problema dito is yung miscredit o yung iba yung kulang sa credit. Maraming group na nasalihan ko na depende daw sa setup, at may point naman na may mga setup talaga na walang credit issue, at yung iba naman nasa Pisofi daw na OS. Kasi meron talaga na halimbawa galing ka sa LPB, wala namang miscredit issue, pero nung nag-install ka ng Pisofi at pinalitan mo siya ng Pisofi, doon na nagka-credit issue. So parang meron talagang mismatch doon sa tinatawag nating OS ng Pisofi at sa build o setup. So madami na akong na-try kasi problema ko rin talaga to. Meron naman akong vendong walang ganito, pero marami talaga sa mga vendo ko ay meron ito. So una kong ginawa, dinirect ko siya sa yung coin slot, dinirect ko sa centralized power supply. Doon ako kumuha, hindi doon sa back converter. At yung pangalawa, yung switch ng coin slot sa bandang likuran, di ba nakataas yun, binaba ko siya sa slow. Yun yung ginawa ko, pero ganun pa rin. Yung last ko na na-discover, at ngayon ko lang na-notice na working talaga siya, ay tungkol sa pin configuration ng Pisofi doon sa coin slot. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung anong ginawa ko, kung bakit na-solve ko yung kulang sa credit issue na Pisofi. Kasi almost 1 week na din to, at sa case ko wala nang nagreklamo na kulang daw sa credit o di kaya may bawas. So dito ipapakita ko sa inyo sa insert coin logs, naka standard version tayo, at kaka-update ko lang kahapon ng 5.00 version. So kung na-notice ninyo, ayan, kung na-notice ninyo, papakita natin mga 25. Ayan guys, kung na-notice ninyo yan, tingnan nyo mabuti yung mga coin logs natin. Tingnan nyo mabuti. So ngayong araw, ayan, kung na-notice ninyo guys, yung ito, yung coins nya, 5, 10, 5, 5, ayan, 10, ayan, wala siyang bawas. Tingnan nyo guys, ayan, kasi kung may miscredit issue yan, halimbawa hulog sila ng 10 piso, yung bigay minsan 5 peso, 7, 8, 9, pag nagulog ng 10, ayan, 7, pag nagulog ng 20, 18, 19, mga ganun. So kung nakikita ninyo dito, wala tayong nakikitang ganun, mga 8, 6, ayan. Meron naman dito, pero halata na ano talaga siya, coins talaga yung ano niya, yung hinulog niya. Halimbawa dito, naghulog siya ito, isang device lang to, yung may 7, 8 sa dulo. Unang hulog niya piso, dinagdagan niya ng 5, naging 6, at dinagdagan niya ng piso, nagiging 7. Ayan.
So, kung na-notice niyo, parang walang something fishy dito sa ano natin, sa coin logs. So, at tama nga naman, tinanong ko kung meron pa bang issue na miscredit. Sagot ng mga customers, wala naman. So, ang ginawa ko guys, dito, punta tayo sa settings, sa pin configuration. Ayan. Kasi, dito sa pagkakaalam ko talaga, kung bakit pagdating sa Piso Pi may kulang sa credit. Siguro di talaga di pa perfect or hindi pa match yung system niya sa setup natin, or depende talaga sa setup kung ano yung bumabagay sa Piso Pi. Yun nga lang, hindi talaga ma-pinpoint kung alin doon sa setup yung ginagawa para makuha yung para ma-solve tong miscredit. Kasi yung iba daw sa grounding daw pero yan di ko pa na-try. So dito sa settings, pin configuration. Ayan. Nandito tayo sa pin configuration. So yung pin configuration natin, unlike sa LPB na kung ano yung pin number, ganun din yung pin niya dito. Pero dito sa Piso Pi, magkaiba kasi. Meron siyang tinatawag na GPIO pin na dapat meron kang diagram para makita mo siya. Pero pasimplihan lang natin. Halimbawa, working naman yung coin slot mo, miscredit lang talaga yung issue. Dito tayo guys, punta tayo dito sa coin slot signal. Ito kasi yung may problema coin slot signal. 'Di ba? Ayan, coin slot signal. GPIO pin number 2 yan. GPIO 2 yan, pero pin 3 yan. Pin 3. So, dito guys, ito yung pinalitan ko. Kasi may nakita ko dun sa mga post, mga comments, sa mga solicitations, madaming solution daw yung ginagawa ng iba. Pero may nakita ako dun na parang di pinapansin na comment. Ito yung sinunod ko guys. Kasi, una, naka 90 yan by default. Naka 90 siya by default. 90 ms yung de-bounce time. Pero nakita ko doon, napalitan lang daw. I-adjust daw sa 115 at mawawala daw yung miscredit. At yun ginawa ko. Yun nga lang, di ko na matandaan kung sino at kung kailan or kanino ko nakita yung comment na yun. Yun yung ginawa ko. So, shout out at thank you. Credit din sa'yo kung sino ka man sa nakagawa nito. So, yan yung ginawa ko. 115 ms. So, nung trinay ko yan, save mo lang, tapos reboot mo lang, tapos try mo. Yan yung ginawa ko guys. At yun, nawala na nga. Sinubukan kong hulog ng mga separate na hulog, 30, 40, magkaibang coins, gamit ang iba-ibang cellphone. Wala talaga. Na-solve talaga. Pero kapag meron, pwede mo pa daw ma-adjust yan. Gawin mong 120 or 125, depende. Try mong i-explore. Kasi yun nga. Pero, sana working din ito sa iba kasi hindi naman ito 100% na ito talaga yung makakasagot sa problema natin. Pero, subukan nyo lang. Baka makatulong para wala na yung problema ng ating Piso Pi at sana more income to come pa sa atin. So, thank you sa nanood at pasensya kung hindi working sa inyo. At salamat na din sa gumawa ng nakapag-isip ng ganong solution. So, ayun lang. Kung nakatulong sa yung video na to, pa-subscribe for more videos about Piso Wi-Fi, modems, computer at iba pa. At pa-click na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga future videos. Maraming salamat.